So, Psalms 102, verse 17, ating basahin. Ganito ang sabi, Psalms 102, verse 17, kanyang pahahalagahan ang sahikahos ng dalangin, at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Kanyang pahalagahan ang sahikahos ng dalangin, at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, amin pong pinasasalamatan ang araw na ito sapagkat ito po ang unang araw ng unang buwan ng taong 214 at ito po ang unang Miyerkules ng aming pong pananalangin. Nawa nga po sa simula sa gabi ito makita namin ang kahalagahan ng aming pong panalangin at kung paano nyo ito pinahalagahan. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagpupulay-ulay, nawa kausapin nyo kami sa aming pakikinig ng inyong salita. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam natin ang Diyos ay abala, busy talaga ang Panginoon. Simula nung likhain niya ang sansinuko, 6 days niyang nilikha ang ating mundo o ang universe. Pero hindi na nangangahulugan, tumigil na siya sa kanyang paggawa, sa kanyang paglikha, sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang Panginoon, busy pa rin siya sa kanyang paglikha at paggawa ng kanyang kalooban sa buhay ng kanyang mga nilikha. Tulad na lamang ng mga sanggol. Hindi mabubuo ang sanggol at sinabubunan kung hindi ang Diyos ang may likha nito. Siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang naghuhubog ng kalahanan at lahat ng bagay. At hindi lamang sa sanggol at marami pang mga bagay, ang Diyos ay abala. Subalit, kailanman ang ating Panginoon, hindi siya abala pagdating sa pananalangin. Pinapakinggan ng Panginoon ang lahat ng panalangin. Naririnig niya ang prayers ng lahat ng tao sabay-sabay sa buong daigdig. Kaya nga lamang, hindi lahat ng panalangin ay kanyang dinidinig. Hindi lahat ng panalangin ay kanyang tinutugon o dinidinig. Now, gusto kong tignan natin ang layunin natin ngayon, saka lamang pinahalagahan ng Diyos ang dalangin ng mga hikahos at iginagalan ng Diyos ang dalangin o daing ng mga hikahos. Ito po ang sinasabi ng ating talata ngayong gabi. Una, tignan natin ang sinasabi sa ating banal na kasulatan na pinapahalaga ng Diyos ang dalangin ng mga hikahos. Diyan sa 17 verse 8. Nang sabi diyan, kanyang pahalagahan. Ano yung sabihin ng pinahalagahan o papahalagahan? Well, simple lamang. Ibig sabihin, yung panalangin na kanyang pinahalagan ay binibigyan niya ng bigat. Binibigyan niya ng halaga. Binibigyan niya ng importansya ang dalangin ng mga hikahos. Now, sino itong naghihikahos na nananalangin? Yung hikahos sa Hebreo, ang tawag dyan ay arar. Arar. Ang ibig sabihin ay hubad. Hubad. Na literal na kahulugan ng arar ay mahirap. Helpless, walang magagawa. Now, sa Bagong Tipan, ang tawag dyan sa hikahos ay putukos. Yan ay mababasa natin sa Mateo 5:3. Ang tawag dyan ay putukos, na ibig sabihin sila'y mga pobre, sila'y mga pulubi. Pulubi sa espiritu. Ang sabi sa Mateo 5:3, ganito sabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung dukha dyan ay pareho din sa arar, sa Hebrew, at sa Greek naman ay tokos, ibig sabihin pulubi, dukha, aba. Pag sinabing aba, walang magagawa sa kanyang sarili, kundi
ang magtiwala lang kung ano ang binibigay sa kanya. Isang pulubi. Ang isang pulubi, wala siyang pinagmamalaki. Ang kanyang buhay at ikabubuhay ay ayon lang sa tulong ng mga taong tumutulong sa kanya. Yan ang damdamin, yan ang tawag ng Panginoon sa mga mananampalataya na nagtitiwala lamang sa Kanya, babang loob ang kanyang sarili, na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, malibang siya ay biyayaan ng Panginoon. Kaya sabi diyan, pinahalagahan ng Diyos ang dalangin ng mga dukha o hikahos. Ang sabi, pinahalagahan ng Diyos ang kanyang dalangin. Napakahalaga po nun. Salmo 9:18, ganito ang pagkakasabi ng salitang pinahalagahan ng Diyos. Ang dalangin ng mga mapagpakumbaba na puno ng pananampalataya na tanging sa Diyos lamang umaasa. Poor in the Spirit. Psalms 9:18, ang sabi, sapagkat ang nangangailangan ay hindi laging nalilimutan. Yung sinasabi, pinalagaan ng Diyos ang kanilang dalangin. Ang sabi sa Psalms 9:18, sapagkat nangangailangan ay hindi laging malilimutan, at ang pag-asa ng dukha, yon, yung putopos na yon, ay hindi mapapawi magpakailanman. Isang dagdag na talata pa, Salmo 72:12, tungkol sa pagpapahalaga ng Diyos sa panalangin ng mapagpakbabang puno ng pananampalataya, kung tawagin yan, pulubi sa harapan ng Diyos. Ganito ang sabi, Psalm 72:12, sapagkat kanyang inililigtas ang nanangailangan. Iyon yun, dukha, nanangailangan. Kapag ito'y nananawagan, ang dukha at ang taong walang kadamay. Yung walang kadamay sa mga tao, kundi ang umaasa lamang siya ay sa Diyos lamang. Ito yung tinatawag poor in the Spirit. Pagdating sa New Testament, poor in the Spirit. Sa Old Testament, literal na pulubi. Walang maasahan, walang inasahan, maliban sa mga taong tumutulong sa Kanya. At yan ang Greek word sa mga taong hikahos o mapagpakumbabang sumasampalataya sa Diyos na tanging Diyos lamang ang makatutugod sa Kanya. Deuteronomy 32:36. Ganito ang sabi, pangako ng Panginoon sa mga dukha o sa mga poor in the Spirit, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Yung kanyang bayan mismo, didisiplinahin niya. Dahil alam natin, nagmamayabang, di ba? Kanyang hahatulan at mahahabag sa kanyang mga lingkod kapag nakita niya ang kanilang kapangyarihan ay wala na at wala nang nalalabi, bihag man pumalaya. Kapag ka bumibitin na ang kanyang mga tao sa kanyang sarili, nakakaya na, sumusuko na, siya ay isang hikahos na, o sa New Testament siya ay isang kaba sa Espiritu. Ang sabi dyan ay kanya itong tutulungan. Siya man ay isang mayaman o isang alipin, bihag o malaya. Kaya kung ating bibigyan ng paglalaban o application, pinahalagahan ng Diyos ang bawat panalangin ng taong may pananampalataya. Ito ang ating layunin ngayong first Wednesday ng first month of 2014, na sana sa ating panalangin, meron tayong kapakumbabaang puno ng pananampalataya na tanging Diyos lamang ang makatutulong sa ating panalangin. Kung ating titignan ang James chapter 5 verse 15 and 16, na alam natin tumutukoy ito kay Elijah. Yung ginawang halimbawa ni James ang panalangin ni Elijah, at in-apply na sa atin na kapag tayo ay mayroong pangangailangan sa Diyos o mayroong kasalanan sa kapwa, magpanalanginan sa isa't isa. At tingnan niyo ang sabi sa verse 15 and 16. Ginamit yung salitang righteous at saka faith. Tingnan niyo ang sabi sa verse 15.
And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. 16. Tingnan yung faith, anong kapalit niyan? Confess your faults one to another, and pray one for another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung isang taong mayroong pananampalataya, kapag siya'y nanalangin sa kabilang banda, kung tawagin yan, righteous man. Ang isang taong may kababaang puso at mapuno ng pananampalataya, interchangeable mga gamit doon yung faith and righteous. Kaya, the prayer of a righteous man avails much. Sa ibang salita, the prayer of a poor in the spirit man avails much. Yun po yung ibig tukuyin doon sa Psalms 102 verse 17. Then ikalawa, ang sabi nun sa ating text sa Psalms 102 verse 7, kanyang pangagahan ang sa ikahos na dalangin, at ikalawa, ang kanilang daing hindi hahamakin. So, ikalawang punto, makikita natin, iginagalang ng Diyos ang daing ng mga ikahos. Hindi na ito minamaliit, no? Ang panalangin ng isang taong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Or sa Matthew 5:3, poor in the spirit. At sabi dyan, kanyang igagalang. Ano ibig sabihin nito na kanyang igagalang o igagalang ng Diyos? Now, gamitin ulit natin yung Hebreyong salita. Ang Hebreyong salita na igagalang ay baza. Baza. Ibig sabihin, hindi minamaliit o binabaliwala. Yung panalangin ng isang taong ikahos o mapagpakumbabang puno ng pananampalataya, hindi minamaliit ng Diyos o binabaliwala. Tingnan niyo Psalms 22 verse 24. Ganito ang sabi, kung paano pinanagahan ng Diyos ang panalangin ng isang ikahos. Psalms 22:24, sapagkat hindi niya hinamak, sabi niya, hindi niya hinamak o pinaliit o pinabaliwala o kinapuutan man ang dalamhati ng nagdadalamhati, yung poor in the spirit. At hindi niya ikinubli ang kanyang mukha sa kanya, kundi pinakinggan ng siya'y dumaing sa kanya. Yun ang napakaganda nun. Kaya prayer natin dapat mayroon tayong kababaang loob na lumalapit tayo, wala tayong pag-inaasahan kundi siya, at nananampalataya tayo na siya lamang ang makatutugon ng ating pangailangan. Ang sabi diyan, hindi minamalit ng Diyos ang dalangin ng mga righteous man. Now, ano ang kanyang igagalang? Ang sabi diyan, anong kanyang igagalang? Natural yung daing nitong mga ikahos. Now, ang daing diyan, hindi ito daing na reklamo. Marami kasing nananalangin na nagre-reklamo sa Diyos. Now, alam naman natin, ever since sa Old Testament, na hindi nalulugod ang Diyos sa mga reklamador. Ang totoo niyan, pinapatay pa nga niya ang mga reklamador. Tumatawag ka sa Panginoon, pero nagre-reklamo. Ang hirap ng buhay nito. Walang makain, walang mainom. Bakit niyo pa kami dinala rito? Sana, iniwan na kami rin sa Egypto, doon na kami mamatay. Di ba rin alipin kami, nakakakain naman ang gusto natin. Hindi yung daing. Ang ibig sabihin ng daing na sinasabi dyan ay kahilingan. Supplication. Hindi yan reklamo. Sapagat ang Diyos ay hindi nalulugod sa reklamo. Kundi ang Diyos nalulugod sa kahilingan or supplication. Philippians 4 verse 6 hanggang 7. Philippians 4 verse 6 to 7, ganito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga daing sa Diyos. Ito yung salita, kahilingan sa Diyos. Ipaalam ang lahat ng kahilingan, hindi ireklamo ang inyong mga pangangailangan. And then verse 7, sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kinarugdan ng Diyos talaga, iginagalan niya ang daing ng mga higahos. Pero hindi siya nalulugod sa reklamo. Ngayon kapag kinarugdan ng Diyos ang daing ng mga higahos, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip, ang siyang mag-iingat ng ating mga puso at ang ating pag-iisip kay Kristo. Now, sino naman ang dumadaing? Kaninong daing ito? Now, alam na natin kung sino. Ang mga higahos. Sino mo rin yung mga higahos? Mga aba sa Espiritu. Mga poor in the Spirit. Hindi sinasabing lahat ng gustong dumaing, kundi yun lamang poor in the Spirit. Matthew 5:3 sabi, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, yun lamang mapagpakumbaba dahil sa puno ng pananampalataya ang mga tao ito. Na hindi tayo magiging pulubi sa Espiritu sa harapan ng Diyos kung wala tayong kababaang loob at pananampalataya. Ang mga hikaos lamang sa harapan ng Diyos ay yung magpagpakumbaba pero puno ng pananampalataya. So, sa ating pagtatapos, well, hapon lang sa atin. Nawa ngayong year 2014, sa tuwing tayo mananalangin tayo na may kababaan ng pananampalataya dahil una, ito'y pinahalagahan ng Diyos. At ikalawa, manalangin tayo may kababaan loob at pananampalataya. Bakit? Sapagat ito'y iginagalang ng Diyos. Napakasarap, no? Yung prayer natin, kahit hindi tayo marunong mag-pray, medyo nagpunta tayo mag-pray, hindi natin magpangking ng tamang mga letra o words, pero iginagalang ng Diyos yan dahil bunga ng mapagpakumbaba na punong-puno ng pananampalataya ng Diyos lamang ang makakatagpo ng ating mga pangangailangan. Tayo na lang. Panginoon, napakasarap pong pagpupulay-pulayan ng inyong mga salita sapagkat nakikita namin ang inyong iginagalang at inyong pinahalagang panalangin. Bagamat narinig yun lahat ng panalangin ng tao sa buong daigdig ng sabay-sabay, ngunit inyo lamang dinidinig ang panalangin ng isang higahos. Isang taong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya sa inyo. Nawa, tulungan po rin kami. Kasi mula sa kami ito, mabago po ang aming panalangin. Ito'y puno ng pananampalataya sa inyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.